Kamusta mga ka-vlog? Welcome back sa channel ko. Kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang video tungkol sa self-improvement, study tips, at life advice. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang topic na nakakatulong sa school, trabaho, at kahit sa araw-araw na buhay natin, which is the time management o tamang pamamahala ng oras. Naranasan mo na ba ang parang buong araw kang busy pero pakiramdam mo wala ka namang natapos? O kaya naman nag-cram ka sa paggawa ng assignment o project dahil kinapos ka sa oras? Kung oo ang sagot mo, huwag kang mag-alala dahil normal lang iyon. Pero ang magandang balita, may paraan para mas magiging maayos ang paggamit natin ng oras. Isipin mo kung matatapos mo agad ang mga gawain mo sa school o trabaho at may oras ka pa para magpahinga, manonood ng movie o makipagbanding sa pamilya at mga kaibigan. Mas magiging productive ka, mas mababawasan ang stress at mas magiging organized ang buhay mo. Sa vlog na ito, ibabahagi ko ang ilang simple pero effective na tips para sa mas magandang time management. O ng tips, mag-set ng priorities o unahin ang mga importanteng gawain. Hindi lahat ng gawain ay pare-pareho at mahalaga o urgency. May mga task na kailangan matapos agad at may mga task naman na pwedeng gawin mamaya. Subukan mong gumawa ng listahan ng mga kailangan mong gawin sa araw na iyon. Pagkatapos, piliin ang 3 pinakamahalagang task na kailangan mong matapos. Halimbawa, assignment o school project, importanteng meeting, pag-aaral para sa exam. Kapag natapos ang mga importanteng task, mas magiging productive ang araw mo. Ikalawang tips, gumawa ng daily schedule o plano para sa iyong araw. Ang schedule ay parang mapa na gumagabay sa iyo kung ano ang gagawin mo sa bawat oras. Pwede kang gumamit ng notebook o planner, calendar sa cellphone, to-do list apps. Halimbawa ng simpleng schedule. 8 a.m. review lessons. 10 a.m. gumawa ng assignments. 12 p.m. lunch break. 1 p.m. mag-aral ulit o gumawa ng projects. Kapag may malinaw kang schedule, mas madali kang makapag-focus at mas mabawasan ang pag-aaksaya ng oras. Ikatatlong tips, iwasan ang distraction. Isa sa pinakamalaking kalaban ng time management ay ang distraction tulad ng social media, mobile games, panunood ng video. Halimbawa, sinabi mo sa sarili mo na mag-aaral ka ng 30 minutes pero napunta ka sa TikTok o Facebook at hindi mo namalayan na 1 oras ka na ang lumipas. Para maiwasan ito, ilayo muna ang cellphone habang nag-aaral. Patayin ang notifications. Mag-set ng specific time para sa social media. Sa ganitong paraan, mas magiging focused sa iyong ginagawa. Ka-4 na tips, magpahinga din paminsan-minsan. Minsan, iniisip natin na mas magiging productive tayo kung tuloy-tuloy ang trabaho o pag-aaral. Pero sa totoo lang, kapag pagod ng utak natin, bumabagal ang isip at mas nakakamali tayo. Subukan ng study technique. Sa 25 minutes focus, 5 minutes break. Sa break time mo, pwede kang tumayo at mag-stretch. Uminom ng tubig, maglalakad-lakad sandali. Pagkatapos ng break, masariwa ulit ang isip mo para magtrabaho at mag-aral. Sa huli, tandaan natin na ang oras ay napakahalaga. Hindi natin ito pwedeng ibalik kapag lumipas na. Kaya gamitin ang ating oras ng tama. Magplano, mag-focus sa mga mahalagang gawain. At maglaan din ng oras para sa pahinga at sa mga taong mahal natin. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment ng iyong sariling time management tips, at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang helpful na content.
Maraming salamat sa panunood at magkikita-kita tayo sa susunod.